Matapos mamatay ang ina, pinalaki sila ng ama ni Baek Sujong ng mag-isa. Nag-aral ng husto si Baek Sujong para makapasok sa magandang unibersidad. May mga babaeng laging kumukutya sa pamilya niya. Sinisira ang payong niya tuwing umuulan. Nang makitang sira ang payong, inihagis niya ang mga libro ng mga babae sa hagdanan bilang ganti. Sa isang bakasyon, umuwi si Baek Sujong at nakitang naglalaro ang kapatid buong gabi. Galit niyang hinila ang buhok nito. Umiiyak, sinabing hahamakin siya kung mababa ang gaming rank. Alam niya ang sakit ng paghamak, ayaw niyang maramdaman ng kapatid na nag-iisa. Umupo siya sa gaming desk, nangangakong tutulungan ang kapatid umabot sa tuktok. Sa laro, papatayin na niya ang matinding lobo nang unahan siya ng Black Flame Dragon. Naiinis, inakusahan niya ito ng pagsalakay sa teritoryo at kinutya dahil di gumagamit ng honorifics, akala'y estudyante. Sumagot si Black Flame Dragon na 22 taong gulang siya at dapat tawaging kuya. Bago pa malutas ang kanilang away, biglang pinalibutan sila ng isang grupo ng mga lobo. Sa biglaang sitwasyon, nagkatinginan sila at sabay nilabanan ang mga lobo. Nang lumusob ang huling lobo kay Baek Sujong, pinoprotektahan siya ng Black Flame Dragon. Nagtulungan sila para talunin ang malaking pulang lobo na kumpleto ang misyon. Matapos harapin ang magaling na kalaban, nagkasundo sila at nagkaroon ng respeto sa isa't isa. Dinala ni Black Flame Dragon si Baek Sujong sa 3 miyembro ng clan na humanga sa kanila. Kung babae si Baek Sujong, biro nila, pwede silang magpakasal agad. Mabilis nilinaw ni Baek Sujong na babae siya, gamit ang account at identity ng kuya niya. Ang pangalan niya sa laro ay Strawberry. Tinukso ng iba na di sila makakasal sa laro, pero pwedeng mag-date sa totoong buhay na ikinahiya nila. Pumunta sila sa ilog para magpalipad ng bato. Tinanong ni Black Flame Dragon kung bakit ginamit ni Baek Sujong ang pangalan ng kapatid sa laro. Umamin siyang gusto niyang i-level up ang account ng kapatid para maiwasan ang pangungutya. Dahil patay ang nanay at busy ang tatay sa trabaho, nadama niyang responsibilidad niya ang alagaan ng kapatid. Nakisimpatya si Black Flame Dragon at nangakong aalagaan siya sa laro. Alam na kahit malakas ay nalulungkot. Nagpasalamat si Baek Sujong sa pagiging maaasahan niya. Laging nangarap ng kapatid. Ngayon, natupad ni Black Flame Dragon ang pangarap na yon. Tinanong niya kung may kapatid ito at inamin niyang nag-iisang anak siya na ulila na. Naantig si Baek Sujong sa mas mahirap niyang buhay at nangako silang magtitiwala sa isa't isa. Pag-log off, humiling at nakipagkasundo si Baek Sujong na magkita online araw-araw ng 8:00 p.m. Matapos ang insidente, nag-usap sila ng mas madalas. Bukod sa paglalaro, naging online friends din sila. Pagkatapos ng bagong taon, nagkasundo silang magkita. Nagayos si Baek Sujong para sa inaasam na Black Flame Dragon. Sa lugar ng tagpuan, dumating agad ang 3 miyembro. Una nilang pagkikita, pero nag-usap sila ng parang magkakilala na. Ngunit hindi pa rin dumating ang Black Flame Dragon. Nang tumunog ang doorbell, pumasok ang isang batang gwapo. Tumayo si Baek Sujong, nakatitig sa kanya ng may excitement. Nagpakilala siya bilang si Black Flame Dragon. Nakita ni Baek Sujong ang batang mukhang middle schooler, hindi ang cool na Black Flame Dragon. Lumipat sila sa karaoke, kung saan kumanta't sumayaw siya, natapon ang peluka sa kandungan ni Baek Sujong. Hindi na nakatiis, galit na tinawag siya ni Baek Sujong na manloloko. Sinundan siya, inamin 15 lang siya, nagsinungaling para hindi hamakin ni Baek Sujong. Pero sa kanya, hindi mahalaga ang edad at pangalan kung magkaugnay ang puso. Lumuhod siya, may hinugot na susi sa leeg para mag-confess na paligiran ng tao. Dumaan ang mga kaklase ni Baek Sujong. Hinahamon siya na tanggapin ito. Nahihiya, siya'y nagalit, pinuna ang hitsura nitong parang pulubi at masamang pagkanta. Tumakbo palayo si Black Flame Dragon na umiiyak, ngunit dinala ng mga bodyguard sa cram school. Ang pantasyang ito ng perpektong unang pag-ibig ay naging madilim na alaala. Sa karanasang ito, natutunang umasa sa iba ay humahantong lamang sa mas malaking pagbagsak. Tanging sa sarili niya lang siya makakaasa. 6 na taon ang lumipas, naging team leader si Baek Sujong sa Yongxiang Department Store. Nang makitang nang aapi ang supervisor sa babaeng katrabaho, binali niya ang braso nito. Nang manigarilyo ang bagong supervisor sa meeting room, ginamit niya ang fire extinguisher, nagresulta sa pag-alis ng 3 supervisor. Nagdiwang ang mga empleyado. Nagtataka kung sino ang susunod na malas na tao. Di alam ng lahat ang dating Black Flame Dragon, si Banju Yeon, apo ng may-ari at tagapagmana, ay ipinadala ng lola para magkaroon ng karanasan. Ipinahayag ni Kwon In-kyo ang mga hiling ng lola na panatilihin ang perpektong imahe at iwasan ang mga aksyong makasisira sa reputasyon ng pamilya, kahit na isakripisyo ang pribadong buhay para sa kanyang posisyon bilang tagapagmana. Si Banju Yeon,
Ayaw bitawan ang buhay niya, kaya madalas siyang tumakas papuntang nightclub. Isang tawag sa telepono ang nagbalik sa kanya sa katotohanan, hinihiling na makita niya ang kanyang lola. Habang inabot niya ang telepono, aksidenteng nabangga niya ang kotse sa harap, na pagmamay-ari pala ni Baek Sujong. Naalala niya ang inaasahan ng lola, nag-atubili siyang lumabas ng kotse, natatakot na masira ang imahe ng Yongxiang Department Store. Si Baek Sujong, galit na galit, kumatok ng malakas sa bintana, inutusan siyang lumabas. Nag-aalangan, lumabas si Ban Ju-yeon at nakilala si Baek Sujong, nakaramdam ng deja vu. Ngunit para kay Baek Sujong, ito'y tila mahinang pagtatangka ng pambobola. Inutusan niya itong huwag mag-isip ng kakaiba at magtuon sa paglutas ng aksidente. Iniabot ni Ban Ju-yeon ang card ng abogado, hinikayat siyang tumawag. Galit na pinunit ni Baek Sujong ang card, pinaalis ang kotse. Sumakay siya sa kotse ni Ban Ju-yeon, hindi siya pinatakas. Nang huminto sa ospital, naisip niyang mali ang ginawa niya. Ngunit nang mag-alinlangan siya, pumasok na si Ban Ju-yeon. Sa loob, nakita niya ang lola ng empleyado sa burol. Inaliw nila ang naulilang pamilya. Umiiyak na bata ay nagpaalala ng libing ng ama, sinisi ng lola. Dumating si Ban Ju-yeon sa Yongxiang para maging bagong boss. Bago pumunta sa opisina, nag-inspeksyon siya ng patago. Hindi alam ito, nagreklamo si Baek Sujong sa elevator tungkol sa kanyang kotse na nagasgas kahapon, pinagsisihan na hindi niya sinuntok si Ban Ju-yeon noon. Narinig ni Ban Ju-yeon ang kanyang pagbubulong-bulong na nasa likuran ng elevator. Agad niyang naitala ang boses nito, napansin na may empleyado na nagdudulot ng gulo sa pampublikong lugar at kailangan ng muling pagtuturo sa magandang asal. Sa restaurant, narinig ni Ban Ju-yeon si Baek Sujong at mga kasamahan na pinag-uusapan ang bagong boss. Nagreklamo si Baek Sujong na nabigo ang HR sa pagpili ng magaling na boss, kaya laging napupuno ng mga palpak na lalaki ang posisyon. Naitala rin ito ni Ban Ju-yeon, napansin ang lantarang paninirang puri na maaaring makasira sa atmosfera ng kumpanya. Hindi alam ni Baek Sujong, nasa blacklist na siya nang pumasok ang bagong boss sa opisina. Umaasang mapapabuti ang relasyon, pinuntahan niya ito para bumati. Aksidente siyang nakapasok habang nagpapalit si Ban Ju-yeon at nakita niya ang dragon tattoo sa likod nito. Nagulat siya. Bago pa siya makasigaw, hinawakan ni Ban Ju-yeon ang pulso niya at tinakpan ang bibig. Nakilala nila ang isa't isa bilang mga kasangkot sa nakaraang aksidente sa kotse. Inutusan ni Ban Ju-yeon si Baek Sujong, nakalimutan ang aksidente at isiping di sila nagkita sa labas. Tumango ng paulit-ulit si Baek Sujong, nangangakong hindi na babanggitin ang insidente. Kahit nangako siya, tinuring pa rin siya ni Ban Ju-yeon bilang pangunahing banta sa seguridad. Sa pulong, binalaan niya si Baek na kung magkakagulo sila, siya ang maaalis sa kumpanya, di tulad ng dati. Humanga si Kwan In-kyung sa presensya ni Ban Ju-yeon sa pulong at dinala sa kanya ang espresso, hindi alam na mas gusto niya ang matamis. Ang pag-angkin na mahilig sa espresso ay para lang mapanatili ang kanyang propesyonal na imahe. Sa tanghalian, nakatayo si Ban Ju-yeon sa harap ng tindahan ng inumin, gustong bumili ng gatas na tsokolate. Nasaksihan ito ni Baek Sujong, nasabik na mapabuti ang kanilang relasyon. Agad siyang lumapit para mag-alok na bilhin ang paboritong matamis ni Ban Ju-yeon. Ang paulit-ulit na halos paghahayag ni Baek Sujong sa pagkakakilanlan niya ay naging malaking panganib. Para manatiling lihim ang kanyang tunay na pagkatao, nagpasya si Ban Ju-yeon na kailangang alisin ang banta ni Baek Sujong. Mula noon, sinadya ni Ban Ju-yeon na pahirapan si Baek Sujong sa trabaho, umaasang magbibitiw ito. Gayunpaman, mahusay si Baek Sujong sa trabaho at napagtagumpayan ang bawat hamon. Pagkatapos ng trabaho, naghapunan siya kasama ang mga kasamahan na nagpayo na huwag harapin si Ban Ju-yeon. Habang ibubunyag na sana nila ang background ni Ban Ju-yeon, bigla siyang pumasok, reklamo'y di siya inimbita sa kainan. Para mapabuti relasyon, aktibong nag-ihaw si Baek Sujong at nagbuhos ng inumin kay Ban Ju-yeon, pero naging paligsahan sa pag-inom ang gabi. Parehong ayaw matalo, at sa huli, nalasing ni Baek Sujong si Ban Ju-yeon. Paulit-ulit siyang humingi ng gatas na tsokolate. Nang magising si Ban Ju-yeon na may mantsa ng tsokolate at nakitang walang laman ang mga kahon, naalala niyang humingi ng gatas kay Baek Sujong. Sa trabaho, narinig niyang kinukwento ni Baek Sujong ang kanyang kalasingan sa mga kasamahan. Nasaktan ang pride, nawalan siya ng kontrol at ininsulto si Baek Sujong, tinawag na uod at damo, sinabing pinalampas lang dahil ayaw madumihan ang kamay. Pinalaan niya itong huwag mag-overestimate sa sarili. Nainsulto, pumasok si Baek Sujong sa opisina niya at sinigawan siya. Lumala ang sitwasyon kaya hinila siya palabas ng mga kasamahan. Naniwala si Kwan In-kyung na dahil hinamon si Ban Ju-yeon sa publiko, ang solusyon lang ay kusang loob na pagbitiw ni Baek Sujong. Kung hindi, ang ulat ng insidente ay maaaring ituring na pang-aapi sa trabaho ni Ban Ju-yeon. Pagkatapos kumalma, naisip din ni Ban Ju-yeon ang kanyang labis na pag-uugali.
Inaliw ng mga kasamahan si Baek Sujong at sinabi ang tunay na pagkakakilanlan ni Ban Juyon bilang apo ng chairman at tagapagmana ng Yangxiang. Nagulat sa paghahayag at sabik na makuha ang trabaho, nagpasya si Baek Sujong na kumilos. Naghanap siya ng paraan para pigilan si Ban Juyon sa pagtatanggal sa kanya. Pagkatapos ng trabaho, lihim na sinundan ni Baek Sujong si Ban Juyon at nakita siyang pumasok sa banyo na may maleta. Nang lumabas siya na nakasuot ng kakaibang estilo, hindi katulad ng kanyang formal na damit, siya'y lubos na nagulat. Sinundan niya ito sa nightclub at nakitang masayang sumasayaw sa rock music, lubos na nagbago ang dating pananaw niya dito. Kumuha ng litrato si Baek Sujong at ipinadala kay Ban Juyon, umaasang magagamit ito sa pakikipagnegosasyon. Kakaiba, agad siyang nilapitan ni Ban Juyon para sa harapang pag-uusap. Nagkita sila sa fast food restaurant sa ibaba. Tiningnan ni Ban Juyon ang milk tea at burger sa mesa, pero nagpigil para mapanatili ang imahe. Diretso sa punto, pumayag siyang hindi natatanggalin si Baek Sujong, kundi babantayan at poprotektahan na lang. Ang kondisyon ay agad burahin ni Baek Sujong ang mga litrato at sumunod sa mga utos niya. Dahil sa trabaho lang, mabilis na pumirma si Baek Sujong sa kasunduan. Napagtanto ni Baek Sujong na higit pa pala sa napag-usapan ang hinihingi ni Ban Juyon. Kumakain man kasama ang mga kasamahan o mag-isa, tatawagin siya ni Ban Juyon at bibigyan ng walang kwentang gawain, tulad ng pagpunit ng papel. Nalilito si Baek Sujong. Nalaman lang niya ang mga pribadong libangan ni Ban Juyon na hindi naman masama at hindi gaanong iskandalo para maging balita tulad ng ibang chaebol. Hindi niya maintindihan bakit kailangan itago ni Ban Juyon ang mga ito. Sabi ni Ban Juyon, di kailangan ng tagapagmana ang ganitong libangan, tulad ng di niya pagkaunawa sa dedikasyon ni Baek Sujong sa trabaho. Sagot ni Baek Sujong, ito ang buhay niya, di binanggit na nakita niya ang Black Flame Dragon sa laro. Siya ang unang pag-ibig niya at umasa sa iba sa una at huling pagkakataon. Nadismaya siya, kaya nagpa siyang huwag nang umasa sa iba at gawin ang lahat mag-isa. Hindi sila nagkaunawaan, pero iginalang nila ang paraan ng isa't isa. Napagod si Baek Sujong sa pagpuputol ng papel at inaasam na matapos ang trabaho. Pero ayaw pa siyang pauwiin ni Ban Juyon at dinala sa tindahan para pumili ng damit. Pagkatapos pumili ng tamang outfit, hiniling niya kay Baek Sujong na subukan ang isang bestida. Nang lumabas siya, nagulat si Ban Juyon sa ganda niya sa labas ng trabaho. Isinama ni Ban Juyon si Baek Sujong sa hapunan para makilala ang mga kliyente. May mga anak ng chaebol na nakakita kay Ban Juyon at nagsimulang magbulungan. Kinutya nila siya, binanggit ang USA kung saan di siya uminom o nagsugal at walang kasama, di tulad nila. Sinubukan pa nilang humanap ng babae para sa kanya, pero tinanggihan ito ni Ban Juyon. Sabi niya, mababaw lang ang alak, babae at sugal. Isang tagapagmana ng chaebol, galit sa pagtanggi, ay lumapit para harapin siya. Samantala, si Baek Sujong ay ginugulo ng ibang tagapagmana ng chaebol sa tabi ng pool. Hinawakan niya ang pulso ni Baek Sujong, sinubukang dalhin palayo. Matigas na lumaban si Baek Sujong at sinipa siya. Hindi matanggap ng tagapagmana ang pagtanggi, nanlait at itinaas ang kamay. Sa kritikal na sandali, dumating si Ban Juyon, pinasuko ang tagapagmana at itinulak sa pool. Pagkatapos, elegante siyang tumalikod at dahan-dahang hinawakan ang kamay ni Sujong. Nang umalis sila, bumuhos ang malakas na ulan sa labas. Kumulo ang tiyan ni Baek Sujong, kaya dinala siya ni Ban Juyon sa fast food. May promo silang libreng laruan kasama ng pagkain doon. Nang makita ito, sinabi ni Ban Juyon kay Baek Sujong na i-take out na lang ang pagkain, ayaw niyang makita ang kanyang pagkabata. Kinabukasan, ibinalik ni Baek Sujong ang paldang suot niya noong nakaraang gabi. Pinagalitan siya ni Ban Juyon, sinabing dapat hinugasan muna ang suot na damit bago ibalik. Pagkatapos, tiningnan niya ang lahat ng empleyado, naisip na kailangan nila ng pagsasanay sa etiketa. Nainis si Baek Sujong, pero pumayag na kunin ang palda, hugasan at ibalik ito. Sa opisina, naalala ni Ban Juyon kung gaano kaganda si Baek Sujong sa palda. Pinagalitan niya ito dahil maganda ito sa kanya at gusto niyang ibigay ito nang hindi direkta. Hindi naintindihan ni Baek Sujong at nagreklamo sa mga kasamahan na walang asal si Ban Juyon. Biglang lumitaw si Ban Juyon sa pintuan. Agad niyang ipinaliwanag na siya pala ang walang asal, hindi si Ban Juyon. Sa pagbisita sa sangay, tumpak na itinuro ni Ban Juyon ang mga problema. Hinangaan ni Baek Sujong ang kanyang katumpakan. Napansin niya si Baek Sujong na nakatingin sa tindahan at masayang ipinaliwanag na ang salamin doon ay paborito ng kanyang idolong mga awit. Ipinakita niya ang lalagyan ng salamin na dala niya. Ipinaliwanag ni Baek Sujong na may nakita siyang baluktot na titik sa karatula, habang sinasabi sa kawani may customer na nakipagtalo sa clerk tungkol sa mahal na pagkukumpuni.
Nainis si Ban Juyon, inagaw ang salamin at sinabing hindi dapat magkaroon nito ang hindi marunong magpahalaga. Itinapon niya ang salamin, nagsuot ng bago, at nagpose sa harap ng larawan ng modelo. Hindi naintindihan ni Sujong ang kakaibang kilos at pinatahimik ang customer. Kinumbinsing bumili ng bagong salamin. Nang isuot ng customer, nagulat si Ban Juyon nang makilala ang lead singer ng paboritong banda, walang makeup. Nakita ni Bak Sujong ang fanboy moment niya, kaya't nakuha niya ang autograph ng singer sa case ng salamin. Tuwang-tuwa si Ban Juyon. Hinangaan ni Baek Sujong ang pagmamahal niya sa hobby, di iniisip na nakaaapekto ito sa pagiging tagapagmana. Unang beses may nakaunawa at sumuporta sa libangan niya, kaya naantig si Ban Juyon. Hinila niya si Bak Sujong, binalaan tungkol sa bukal, naglapit sa kanila sa di malinaw na sitwasyon. Sa kumpanya, sa harap ni Director Kwon, inamin ni Ban Juyon ang husay ni Baek Sujong sa trabaho. Pinuri ni Baek Sojong ang pagiging mapagpasya at pamumuno ni Ban Juyon. Kinikilala siya bilang mahusay na boss. Nagtrabaho si Baek Sojong hanggang gabi. Nahihiyang sinabi ni Ban Juyon na gusto niyang bigyan siya ng damit dahil bagay sa kanya. Pagkatapos, dinala ni Ban Juyon ang nakasign na case ng salamin sa kanyang lihim na lugar. Bumisita ang kaibigan niyang si Kim Shin-won at basta na lang niya itinabi ang case. Nakipagtalik si Kim Shin-won sa babaeng 2 beses pa lang niya nakita. Nakaramdam ng spark, tinanong niya si Ban Juyon tungkol sa tadhana, nagpaalala ng unang pag-ibig. Akala niya ay tadhana, pero para kay Baek Sujong, kadiri ito, madilim na nakaraan at sakit ng puso. Ang babae kay Kim Shin-won ay si Seo Ha-jin, dating kalaro ni Ban Juyon at matagal ng kaibigan ni Baek Sujong. Sobrang malambing si Kim Shin-won sa bawat babae. Hindi kinaya ng ex niya ang ugali niya at nakipaghiwalay sa kanya sa restaurant ni Seo Ha-jin. Nakita ito inaliw ni Seo Ha-jin si Kim Shin-won sa pagkain na pinuri niya. Bumalik siya at tinuruan si Seo Ha-jin kung paano kumuha ng magagandang larawan. Nagdikit ang kanilang mga daliri sa aralin, nagbunsod ng matinding atraksyon. Tinanong ni Seo Ha-jin kung gusto niyang makipagtalik at ginawa nila. Pagkaalis ni Kim, nagpahinga si Ban sa lihim na base, naalala si Baek Sujong. Nag-login siya bilang Black Flame Dragon, nalaman na may bagong kainan si Seo Ha-jin. Agad siyang nagpadala ng mamahaling regalo sa pagbubukas. Napansin ni Baek ang halaga at tinanong kung kailan nagkaroon ng mayamang kaibigan. Nakita ang lagda ni Black Flame, hindi niya matanggap na may ugnayan pa sila. Ipinaliwanag ni Seo Ha-jin na paminsan-minsan lang sila nag-uusap. Kung hindi masaya si Baek, maaari niyang itapon ang mga regalo. Ayaw aksayahin ni Baek Sujong ang magagandang gamit, kaya inutusan si Seo Ha-jin na ibenta ito. Sa trabaho, nakasalubong ni Baek Sujong si Ban Juyon sa elevator at napansin ang relo nito. Yumuko siya para tingnan, ngunit biglang bumukas ang pinto ng elevator habang malapit sila. Nakita ito ni Kwon In-kyung, kaya nagmadaling lumabas si Baek Sujong. May napansin siyang laruang kulay rosas sa sahig. Sinuri ito ni Kwon In-kyung at tinanong kung kanino ito. Namutla si Ban Juyon, nagdahilan ng emergency sa bahay at nagmadaling umuwi para suriin ang kahon ng laruan. Mga masakit na alaala ang bumalik sa isipan ni Ban Juyon. Nahuli siya sa burol ng magulang at pinahalughog ng lola niya ang kanyang kwarto, nakita ang mga laruan. Pinagalitan siya, sinisisi sa pagkamatay ng magulang at inakusahan na hindi nagsisisi. Ipinag-utos niyang sunugin ang mga laruan, kasama ang mga manika na bigay ng kanyang mga magulang. Sa kabila ng kanyang pagmamakaawa, lahat ng laruan ay nasunog ng walang saysay. Sa kumpanya nang makita niya ang manika, inakala niyang nalantad muli ang lihim niya, kaya nagmadaling bumalik para suriin. Natagpuan niya ang nawawalang manika sa ilalim ng isang cabinet. Hindi pala sa kanya ang manika sa kumpanya. Nang malaman na maling alarma lang, bumalik siya sa opisina. Narinig niya ang mga kasamahan na naghuhula ang sino ang may-ari ng manika at pinupunang pambata ito. Nang makita si Baek Sujong, nagalit siya. Inisip na mapagkunwari ito at hiningi ang palda or bayad. Naibenta na ni Baek Sujong ang palda at agad nakipag-ugnayan sa bumili para sa pagbabalik at refund. Hindi nasiyahan ang bumili sa ginawa niya at hinarang siya. Samantala, bumili si Ban Juyon ng bagong kagamitan at nagpapahinga sa lihim na base nang nasira ang circuit. Naghanap siya ng malapit na tindahan ng hardware at pinili ang pag-aari ng ama ni Baek Sujong. Nang malaman na malayo ang address, naisip ng ama tumanggi. Pero si Baek Sujong, nang marinig na 5 beses ang bayad, agad kinuha ang trabaho at siya ang nagpunta. Si Ban Juyon, nakatago sa kotse, nagpadala ng mensahe kay Baek Sujong patungo sa pasukan ng kanyang lihim na base.
Sa pagmamasid sa kanya sa CCTV, napansin niyang pamilyar ang anyo nito. Nakita ni Baek Sujong ang nakasign na lalagyan ng salamin at natanto na nasa bahay siya ni Ban Juyon. Tinawag niya ang pangalan nito sa telepono. Nakilala ni Ban Juyon ang mukha niya, tumakbo mula sa kotse para pigilan siya, pero huli na. Nang pindutin niya ang baton, dahan-dahang bumukas ang pinto ng lihim na base ni Ban Juyon. Para itago ang tunay na pagkatao, nagsinungaling siyang kwarto ng pamangkin ito at pinaalis siya agad. Iginiit ni Baek Sujong na tapusin ang gawain at inayos ang sirang circuit. Ibinalik ang ilaw at tugtog. Si Ban Juyon, hindi makalaban, sumunod sa ritmo. Agad na lamang ni Baek Sujong na ito nga ang kanyang silid. Para kumpirmahin, kinuha niya ng pasadya ang isang plaka mula sa kabinet. Pinigilan siya ni Ban Juyon, ngunit siya mismo ang nagpaliwanag ng taon ng plaka. Ang hindi sinasadyang kilos niya ay nagbunyag ng kanyang lihim. Akala niya gagamitin ito ni Baek Sujong laban sa kanya, pero sinabi nitong nakatulong ito. Nang umatras si Baek Sujong, muntik na siyang madapa. Mabilis siyang sinalo ni Ban Juyon sa baywang. Magkalapit, nagtitigan sila. Ang mga puso'y mabilis na tumitibok. Paalis na si Baek Sujong, sinabing ibabalik ang pera sa damit sa ilang araw. Tanong ni Ban Juyon, bakit ibinenta ang regalong bigay niya? Doon lang napagtanto ni Baek Sujong na ang damit pala ay taos-pusong regalo ni Ban Juyon. Bago pa siya makasagot, tumawag ang ospital na nahulog daw ang kanyang ama at may bali. Nag-alok si Ban Juyon na ihatid siya sa ospital at nag-ayos ng VIP room para sa ama niya, sinasabing benepisyo ito ng kumpanya. Naantig si Baek Sujong sa hindi inaasahang kabaitan ni Ban Juyon. Nang mag-isa sa koridor, naalala ni Baek Sujong ang pagkamatay ng kanyang ina sa ospital at natakot. Kahit hindi malubha ang sugat ng ama niya, hindi niya maiwasang malungkot. Bumalik si Ban Juyon may dalang regalo, pero di lumapit nang makitang umiiyak si Baek Sujong. Iniwan niya ang regalo sa nurse's station at nag-text kay Baek Sujong na kunin ito. Kalaunan, inako ng kapatid niya ang pag-aalaga sa ama. Pumunta si Baek Sujong sa bahay ni Ban Juyon para kunin ang naiwan niyang toolkit. Habang paalis na siya, bigla na lang nasira ang kanyang kotse. Pinilit ni Ban Juyon na bumaba siya at dalhin agad ang kotse sa mekaniko. Gusto sana ni Baek Sujong magmaneho pa, pero si Ban Juyon, na nawalan ng magulang sa aksidente, hinarang ang pinto at iginiit na ipadala sa repair center. Ayaw niya ng anumang panganib. Hindi agad naayos ang kotse, kaya binigyan ni Ban Juyon si Baek Sujong ng bagong sasakyan. Nag-atubili siya, pero sinabi ni Ban Juyon na hiniram lang ito sa pangalan niya at ibabalik na lang kapag naayos na ang kotse niya. Naisip ni Baek Sujong na sobra ito at sinabing pwede siyang mag-commute. Bumulong si Ban Juyon, gustong magpakita ng malapit at mahabaging pamumuno. Wala nang nagawa si Baek Sujong kundi iuwi ang bagong kotse. Sina Ban Juyon at Kwon In-kyung ay nagbiyahe para sa trabaho. Nabagsak ng batang lalaki ang tablet ni Ban Juyon na may mahalagang datos. Buti na lang may backup sa computer ng kumpanya. Gusto ni Kwon In-kyung tawagan ang sekretarya pero pinigilan siya ni Ban Juyon. Tumakbo siya sa banyo para tawagan si Baek Sujong at ipadala ang mga file. Hindi na intindihan ni Baek Sujong ang lihim hanggang sa kailangan ng password. Nahihiyang inamin ni Ban Juyon na ang password ay "Ako ang Diablo." Natawa si Baek Sujong. Napansin niyang hindi siya umiinom ng inumin ng kumpanya, kaya inihanda ang gatas na tsokolate. Ininom ito ni Ban Juyon na parang kontentong bata. Akala niya maiinis siya, pero masaya pala na may nakakaalam ng kanyang mga lihim. Naalala ni Baek Sujong ang pagbabahagi ng mga lihim kay Black Flame Dragon na naging sandalan niya nang mamiss niya ang kanyang ina. Dati, umasa siya kay Black Flame Dragon pero nagbago ang lahat nang magkita sila. Araw-araw, gusto ni Kim Shin-hwan makita si Seo Ha-jin. Napansin niya na nahuhulog na siya dito. Inamin niya ang kanyang nararamdaman, umaasang papayag si Seo Ha-jin na makipag-date sa kanya. Agad tumanggi si Seo Ha-jin at sinabing nabigo siya sa kasal at ayaw muna niyang makipag-date. Pagkasara ng restaurant, nagkataon, nakasalubong nila si Ban Juyon sa kalye. Kilala lang siya ni Seo Ha-jin sa pangalan sa laro at biglang sinabi, "Black Flame Dragon." Bago mag-aral sa US, nakilala ni Ban Juyon si Seo Ha-jin at hiniling na magkunwaring di magkakilala sa publiko dahil may misyon siyang putulin ang ugnayan sa nakaraan. Si Seo Ha-jin,
Ayaw mawala ang ka-gaming, umaasang makatutulong pa rin siya sa mga guild mission kung may pagkakataon. Patuloy silang nag-uugnayan paminsan-minsan. Sina Ban Ju-yeon at Seo Ha-jin ay nakaupo ng magkatalikod, nag-uusap gamit ang headphones. Hinala niya na alam ni Seo Ha-jin ang tunay niyang pagkakakilanlan at sinusundan siya. Nang malaman na malapit lang pala siya, nagtiwala siya saglit, pero iginiit na magkunwaring di magkakilala kung magkita ulit. Pagkaalis ni Ban Ju-yeon, dumating si Baek Sujung at dinala si Seo Ha-jin sa sikat na kainan. Sinabi niyang na-ospital ang kanyang ama at nalulula siya, nagpapasalamat sa tulong ng boss niya. Dati, tinawag siyang baliw ni Baek Sujung. Ngunit ngayon, naramdaman ni Seo Ha-jin ang paghanga at hiya sa ekspresyon ni Baek Sujung, hinihinalang may gusto ito sa kanya. Sinabi ni Baek Sujung na mas komportable ang pagiging single pero tila may itinatago siya. Sunod sa tagubilin ng lola niya, binago ni Ban Ju-yeon ang istruktura ng kumpanya. Naglabas siya ng malinaw na desisyon sa bagong tindahan para subukan kung lalaban ang mga empleyado. Si Baek Sujung lang, walang takot sa kapangyarihan, ang tumutol sa pulong at humingi ng bagong plano. Inihayag ni Ban Ju-yeon ang layunin, sinabing si Baek Sujung lang ang pumasa sa pagsubok. Balak niyang kausapin ang bawat isa sa kanila ng personal. Nagulat si Baek Sujung na pagsubok ito, hindi komportable at pumunta sa bubong mag-isa. Tinanong ni Ban Ju-yeon kung paano siya makakatulong at anong ginagawa niya kapag malungkot. Dinala niya ito sa isang amusement park. Doon, di tulad ng online games, walang panlilinlang. Naglaro sila ng iba't ibang bagay, nalimutan ang alalahanin. Ayaw matalo, hinawakan ni Baek Sujung si Ban Ju-yeon, humingi ulit. Pareho silang nagkunwaring di napansin ang aksidenteng pagiging malapit. Maya-maya, tinawag ni Seo Ha-jin si Baek Sujung para sa kainan. Nalaman kasama boss, inimbita pareho, gustong makilala ang sikat na boss. Papunta sa kainan, natanggal ang tali ng sapatos ni Baek Sujung. Habang yumuko siya, lumuhod din si Ban Ju-yeon para itali ito. Pagtingin nila, magkalapit mukha, parang tumigil ang oras sa kanilang mata. Pero dumating tawag ni Seo Ha-jin, pinalaan wag pumunta, nandoon si Black Flame Dragon. Hinila ni Baek Sujung si Ban Ju-yeon sa sulok at itinulak sa pader, humihingal matapos makita ang Black Flame Dragon. Sinabi niya kay Ban Ju-yeon na nalinlang siya ng unang pag-ibig at ayaw na niyang makita ito ulit. Samantala, si Seo Ha-jin, na may alam sa sikreto, ay nag-aalala mag-isa sa tindahan. Ang Black Flame Dragon ang boss ni Baek Sujung. Kapag nalaman nila ang tunay na pagkakakilanlan, hindi niya alam ang susunod na mangyayari. Bago umalis, binigyan ni Baek Sujung ng manika si Ban Ju-yeon. Kanina sa amusement park, napansin niya ang interes ni Ban Ju-yeon sa manika. Kahit sinabi ni Ban Ju-yeon na replika lang ito, tinanggap niya ito ng masaya. Iginiit ni Ban Ju-yeon na maghintay kasama si Baek Sujung sa bus stop. Sa kanilang mga tahimik na sandali, naging malabo ang kapaligiran. Nang sumakay si Baek Sujung sa bus, pareho silang nag-atubiling maghiwalay. Nang pumunta si Seo Ha-jin sa kumpanya para tanungin si Baek Sujung tungkol sa boss, sinabi niyang mabuting tao ito. Tinanong ni Seo Ha-jin kung paano kung mabuting tao rin si Black Flame Dragon. Galit na sinabi ni Baek Sujung na ayaw niyang marinig ang pangalan nito, manloloko pa rin siya kahit manalo ng Nobel Prize. Biglang tumawag si Bong Ju-yeon kay Baek Sujung. Lumambot ang tono niya at agad umalis para gawin ang ipinagawa ni Bong Ju-yeon. Nakita ito ni Seo Ha-jin at lalo siyang nag-alala. Paglabas ni Seo Ha-jin, nakita niya sina Ban Ju-yeon at Kim Shin-hwan sa baba. Nagulat siya. Hinawakan ni Seo Ha-jin si Kim Shin-hwan, tinanong ang relasyon nila ni Ban Ju-yeon at kung sino ang una nitong pag-ibig. Naalala ni Kim Shin-hwan ang nakaraan ni Ban Ju-yeon, pag-amin kay Strawberry at pagkapahiya. Kahit nagsinungaling si Ban Ju-yeon sa edad, masakit ang sinabi ni Strawberry na pagkakamali ang pagkakaroon niya. Sabi ni Seo Ha-jin, mahirap tanggapin ang pag-ibig sa kuya na naging batang immature pala. Naiintindihan ang labis na reaksyon ni Baek Sujung. Nakaramdam ng ginhawa si Kim Shin-hwan na hindi na sila magkikita. Kung magkita sila, tiyak na itataboy ni Bong Ju-yeon ang isa. Malupit na inihayag ni Seo Ha-jin ang katotohanan. Ngayon malapit silang nagtratrabaho at may nararamdaman sa isa't isa. Nagulat si Kim Shin-hwan nang malaman na si Strawberry pala ay si Baek Sujung. Takot sa mangyayari, pinagsikapan nilang panatilihing magkahiwalay ang dalawa. Kinabukasan, magkasama sina Kim Shin-hwan at Ban Ju-yeon sa elevator.
nakita nila si Baek Sujong na papalapit. Mabilis na isinara ni Kim Shin Hwan ang pinto ng elevator. Nagkalat siya ng chismis kay Ban Ju-yeon tungkol kay Baek Sujong. Si Ban Ju-yeon, ayaw sa romansa sa opisina, inisip ilipat si Baek Sujong. Hindi alam ni Ban Ju-yeon, masaya siyang nag-isip na baka gusto siya ni Baek Sujong. Pagkatapos ng trabaho, tinawag si Baek Sujong sa bar ni Seo Ha-jin, puno ng lalaking nakatitig sa kanya. Nang malamang gusto siyang iset up ni Seo Ha-jin, paulit-ulit siyang tumanggi. Sa opisina, nalaman ni Baek Sujong na lihim na nangongolekta ng impormasyon si Kim Shin Hwan tungkol sa kanya. Nag-message siya sa kanya ng pribado. Maya-maya, narinig ni Bong Ju-yeon na nagpunta si Baek Sujong para makipagkita kay Kim Shin Hwan. Nakita ni Bong Ju-yeon sila sa cafe, nagtatawanan, kaya galit siyang umalis. Sa loob, ang totoo ay pinagtatawanan lang nila ang isa't isa. Kinonfrontang ni Baek Sujong si Kim Shin Hwan tungkol sa pag-iimbestiga, tinanong kung interesado siya. Inamin ni Kim Shin Hwan na hindi romantiko ang kanyang interes. Habang nagbabasa ng comics, naisip ni Ban Ju-yeon na sina Baek Sujong at Kim Shin Hwan ang mga bida. Dahil sa paninibugho, hinarap niya si Baek Sujong, tinanong kung gusto niya si Kim Shin Hwan. Ipinaliwanag niya na ang pagkikita ay dahil sa lihim na imbestigasyon ni Kim Shin Hwan. Gumaan ang loob ni Ban Ju-yeon at nakikain ng junk food kasama niya. Bago umalis, tinanong ni Baek Sujong kung ano gagawin niya kung gusto niya si Kim Shin Hwan. Sagot ni Ban Ju-yeon, hihikayatin niya hanggang mawala ang damdamin. Gusto ng kumpanya kumuha ng gatas sa isang bukid, pero matatag na tumanggi ang bukid. Naniniwala si Baek Sujong sa win-win at nagpa siyang personal na makipag-usap. Sumakay siya ng bus at nakilala ang kinatawan ng bukid, galing sa Yongsong Department Store. Ipinahayag ng kinatawan ang kanyang pagkamuhi sa malalaking korporasyon. Biglang may humintong kotse at bumaba si Ban Ju-yeon. Bago siya makapakilala, nagsinungaling si Baek Sujong na driver niyang kapatid siya. Nalito si Ban Ju-yeon hanggang ipaliwanag ni Baek Sujong na itago ang tunay na pagkatao para makuha ang pagsang-ayon na natili sila at nagtrabaho ng husto sa ransyo. Alam ng kinatawan ang kanilang layunin at nananatiling malamig sa kanila. Nilapitan nila siya sa kulungan ng baka kung saan humingi ng pagkakataon si Baek Sujong. Ang kinatawan may hawak na kasangkapan, pinilit si Baek Sujong umalis para iwasan ang gulo. Nawalan siya ng balanse at nahulog, pero nahuli siya ni Bong Ju-yeon. Pareho silang nahulog sa baka. Sa pag-aatubili, dinala sila ng kinatawan sa bahay para maglinis. Sa loob, may mga larawan ng pamilya at nagkuwento siya tungkol sa kanyang apo. Hinahangaan ni Bong Ju-yeon ang malapit nilang ugnayan, kaiba sa lamig nila ng kanyang lola. Nalaman ni Baek Sujong na kasangkot ang kinatawan sa gawaing kawanggawa. Sinabi niya na kung makipagsosyo sa Yongxiang, mas kikita at makakatulong pa sa kawanggawa ang rancho. Naantig ang kinatawan sa kanyang katapatan, nakitang di karaniwan ito sa malalaking kumpanya at nag-isip. Nang gabing iyon, nanatili sina Baek Sujong at Bong Ju-yeon, tinatangkilik ang mga bituin. Nagkwentuhan sila ng nakaraan at nagtoast sa unang pag-ibig na nanloko at sa pinakamasamang unang pag-ibig. Biglang tumawag si Seo Ha-jin kay Baek Sujong, nag-aalala sa kanilang business trip. Sinabi ni Baek na si Bong Ju-yeon ay parang kapatid lang, hindi potential partner. Nasaktan si Bong Ju-yeon nang marinig ito. Pagbalik ni Baek, nakita niyang inaantok si Bong. Inaya niyang magpahinga sa loob. Bigla, hinila siya ni Bong at hinalikan, tanong. Di mo pa ba ako nakikitang lalaki? Nagulo isip ni Baek, di nakatulog. Kinabukasan, nahihiyang nagkita sila. Narinig ni Baek na puyat din si Bong. Akala niya dahil sa halik, pero sabi ni Bong dahil sa kama. Nabigo si Baek. Nalulungkot, inanyayahan ni Bong Ju-yeon si Baek sa isang lugar. Kumabog ang puso niya, umaasang magtatapat ito ng damdamin. Pero tubig lang pala ang titikman at nag-toast bilang magkasamang nagtatrabaho. Inis, tumanggi si Baek sa tulong at kumuha ng tubig, muntik madulas pero nasalo ni Bong. Nagkaroon ng tensyon sa pagkakalapit nila, umaasa si Baek ng higit pa. Pero itinulak siya palayo ni Bong Ju-yeon. Pumayag ang kinatawan sa kontrata at nagsimula silang bumalik. Binanggit ni Bong ang nangyari kahapon, kinabahan si Baek, akala magtatapat na. Pero sinabi lang ni Bong na mahirap ang araw niya at alok ng paboritong kanta. Habang tumatango si Bong sa tugtog, nalungkot si Baek, nawasak ang pag-asa. Sa harap ng bahay ni Baek, hiniling ni Bong na maghintay, nabuhayan ulit ng loob. Pero, iniabot lang niya ang ilang side dish mula sa kinatawan ng bukid.
Hindi na mapigilan, humingi ng paliwanag si Baek Sujung sa mga nangyari kagabi. Ibinasura ni Bong Joon bilang maliit na pagkakamaling lasing, di raw malaking bagay. Inis, sinabi ni Baek Sujung na hindi niya nakikita si Bong Joon bilang lalaki. Sa bahay naisip ni Bong Joon bakit galit si Baek Sujung, dapat siya ang galit. Naalala lang niyang nagising sa bench nang wala na si Baek Sujung. Hindi mapalagay, tinawagan ni Baek Sujung si Bong Joon para magtanong. Nang sabihin niyang siya ang uminom at nag-iwan sa kanya, napagtanto ni Baek Sujung na nakalimutan nga niya. Naalala ni Bong Joon ang tawag ni Baek Sujung kay Seo Haejin, kapatid lang daw tingin niya. Nasaktan siya, kaya nag-workout siya ng todo at nag-ayos ng buhok sa banyo. Sa trabaho, nagtanong si Bong Joon. Malumanay, mula sa sagot niya, natukoy niya ang 3 paraan ng pagiging macho, magpakita ng alindog sa trabaho, gumastos ng maluwag sa iba, at maging mapagmalasakit. Para gawin to, pinamunuan niya ang team sa mall patrol, ngumiti ng kumpiyansa sa salamin, naging kaakit-akit sa trabaho, at nag-aya ng buffet sa hotel ng pamilya, may espesyal na ulam pa. Napansin ng mga boss ang espesyal na trato ni Ban Joon kay Bak Sujong at inasaar siya na nagpapapel. Sinabi ni Bak Sujong na sila ni Ban Joon ay boss at empleyado lang, hindi potensyal na magjowa o mag-asawa. Narinig ito ni Ban Joon at pinuna ang kawalan ng creativity ni Bak Sujong bilang planning team leader. Hindi maalis sa isip ni Bak Sujong ang sinabi ni Ban Joon. Sa CR, tinawagan siya ni Seo Haejin para i-set up sa blind date. Pagkatapos, sinabi niya na hindi siya pupunta sa date. Narinig ng kasamahan ang blind date at malakas na nagtanong kung pupunta siya. Bago maipaliwanag ni Bak Sujong, lumapit agad si Ban Joon para tanungin kung talagang mag-blind date siya. Bago siya makasagot, sinabi ni Kwon In-kyung na hinahanap ng chairman si Ban Joon. Sinabi ni Kwon In-kyung na maaaring ipaalam ng chairman ang kanyang pagkakakilanlan at kailangan niyang mag-focus sa trabaho. Nararamdaman ng pait, iniisip ni Ban Joon ang nakaraan nila ni Bak Sujong at ang mga sinabi nito kamakailan. Nagpasya siyang alisin ang nararamdaman para kay Bak Sujong at magtuon sa trabaho ayon sa payo ng lola niya. Humingi ng payo si Bak Sujong sa kasamahan tungkol sa lalaking humalik ng lasing at nagkunwaring nakalimot. Sabi ng kasamahan, baka takot umamin ang lalaki kaya nagkunwari siyang nakalimutan ng halik. Si Bak Sujong, sa pag-aakalang totoo ito, pumunta sa opisina ni Ban Joon para alamin kung ayaw niyang mag-blind date siya. Sumagot si Ban Joon, sinasabing tiwala siyang hindi makakaapekto ang pag-ibig sa trabaho niya at walang pakialam kung magde-date siya. Hindi sumuko, tinanong pa ni Bak Sujong kung bakit pinayuhan siyang iwasan si Kim Shin-won. Ipinaliwanag ni Ban Joon na ito'y payo lang mula sa isang nakatataas. Inihayag niya na tinawag siya para ipaalam ang pagtaas ng sweldo na inaprubahan ng chairman, kinikilala ang kanyang galing. Ang balitang ito ay hindi inaasahang nagpalungkot kay Bak Sujong. Nang gabing iyon, ibinalik ni Bak Sujong ang romance comic na bigay ni Ban Joon, pinindot ang doorbell para harapin siya. Sa galit, kinutya niya ito sa pagbabasa ng comics, sinasabing kaya hindi siya mukhang tunay na lalaki at iniwan ng unang pag-ibig. Nasaktan, sumagot si Ban Joon na si Bak Sujong ang dapat maging mas matalino para hindi malinlang ulit. Pareho silang naiwan na nasasaktan at nagagalit. Sa pagkabigo, tinawagan ni Bak Sujong si Seo Haejin at pumayag na mag-blind date. Tuwang-tuwa sina Seo Haejin at Kim Shin-won, akala'y wala nang problema sa relasyon nila ni Ban Joon. Pero medyo nalulungkot si Kim Shin-won, di na niya magagamit ito para makita si Seo Haejin na di raw makikipag-date sa kanya. Pag-uwi nakita ni Kim Shin-won ang dating kasintahan na humihingi ng tawad at umaasang patawarin siya. Si Kim Shin-won na nahulog kay Seo Haejin at unang beses na in love, tinanggihan siya. Nakilala ni Bak Sujong ang blind date gwapong lalaki pero si Ban Joon pa rin ang nasa isip niya. Sa trabaho, malamig siya kay Ban Joon at umiiwas. Nang sunduin siya ng kadate, sinulyapan niya si Ban Joon, nagulat pero umalis kasama ng lola para sa charity dinner. May nagpuri sa kanya bilang kahalili ng lola pero sinabi nito na walang automatikong tagapagmana. Pakiramdam ni Ban Joon ay nasasakal sa mapang-aping kapaligiran. Isang mayamang binata na dating nahulog sa tubig dumating para inisin siya. Tinawag siyang aso ng lola. Galit, binuhusan ni Ban Joon ng inumin at pinalaan na huwag siyang guluhin kapag masama ang mood. Pagkatapos ng hapunan, nakinig si Ban Joon sa paboritong banda. Alam niyang bihira ang ganitong mga sandali ng kalayaan para sa kanya. Paglabas ng nightclub, bigla niyang naalala ang gabing iyon. Noon, kasama ni Baek Sujong ang blind date na humihingi ng tulong sa pagpili ng damit. Ngunit bigla siyang hinila ng isang tao sa fitting room. Nagulat siya nang makita si Ban Joon. Sinabi ni Ban Joon na iyon ang kanyang unang halik. Biglang kumakatok ng malakas ang tindero sa pinto.
Nasa labas din ang blind date, tinatawag si Baek Soo-jong. Nataranta, itinago niya si Ban Joo-yeon, binuksan ang pinto, at inaya silang tumingin ng ibang damit. Sinamantala ni Ban Joo-yeon ang pagkakataon para makatakas. Sa pamamaalam, gusto pa ng blind date na makita si Baek Soo-jong, pero tumanggi siya. Pagkatapos, lumapit si Ban Joo-yeon na naka-Amerikana, may urgent daw, at inaya si Baek Soo-jong. Sa pribado, pinuna ni Baek Soo-jong si Ban Joo-yeon sa pagkabastos sa blind date at sinabing mag-sorry siya. Diretsahang sinabi ni Ban Joo-yeon na ang pinagsisihan lang niya ay hindi siya humalik at hindi mali ang halik. Naintindihan ni Baek Soo-jong ang nararamdaman niya, medyo naguluhan. Bigla namang tumawag si Seo Ha-jin. Ginamit ni Baek Soo-jong ang dating plano para tapusin ang tawag. Naramdaman ni Seo Ha-jin ang kilig ni Baek Soo-jong, akala'y maganda ang date, di alam na dahil kay Ban Joo-yeon. Nalungkot si Seo Ha-jin nang malaman na tinanggihan ni Baek Soo-jong ang blind date na mukhang perpekto. Kahit ayaw ni Baek Soo-jong sa mas batang lalaki, hindi niya mapigilan ang damdamin para kay Ban Joo-yeon. Nang gabi, may mensahe si Ban Joo-yeon kay Baek Soo-jong, tinatanong kung kailan ang mamaya. Masaya siya pero pinilit niyang wag sumagot o mag-isip tungkol kay Ban Joo-yeon. Samantala, patuloy siyang tumitingin sa telepono, umaasang magkikita sila bukas. Kinabukasan sa trabaho, hinanap ni Ban Joo-yeon si Baek Soo-jong sa paligid. Nang magkita sila sa pasilyo, mabilis na tumulong si Baek Soo-jong sa kasamahan at umalis. Sa elevator, nang kausapin siya ni Ban Joo-yeon, malakas siyang nagtanong tungkol sa aso ng kasamahan. Sa kainan, ibinigay niya ang bagong hain sa kasamahan. Nagsabing kakain siya sa labas. Sa mesa, gumawa siya ng folder na "Ikaw ang Diablo" na naglilista ng mga kapintasan ni Ban Joo-yeon. Si Ban Joo-yeon, tagapagmana ng Yongsyong Department Store, kaibahan sa kanyang simpleng katayuan. Nang magkita ulit sa elevator, agad lumingon si Baek Soo-jong para sa hagdan. Inabutan ni Ban Joo-yeon, tinanong bakit umiiwas at pinagtibay na hindi mali ang halik. Gumuhit si Baek Soo-jong ng linya sa pagitan nila batay sa katayuan at nagtanong kung kaya niyang hawakan ang kamay nito sa harap ng lahat, kasama ang chairman. Ayaw niyang mawalan ng trabaho, kaya kailangan nilang magkunwaring walang nangyari. Hinawakan ni Ban Joo-yeon ang kamay ni Baek Soo-jong para magpaliwanag, pero wala siyang paraan para suwayin ang lola niya kaya binitawan niya ito. Si Kim Shin-hwan, na may hindi nasusukli ang pag-ibig, pinilit umiwas kay Seo Ha-jin para hindi siya maging pabigat. Pero hindi niya napansin na napadpad siya sa tindahan nito. Nalungkot siya, kaya hinanap si Ban Joo-yeon para magkwento, naiintindihan ang pagnanais na mapalapit sa taong imposibleng mahalin. Nakadama ng pakikiramay si Ban Joo-yeon, pareho ang nararamdaman niya. Kinabukasan, nagkita sina Ban Joo-yeon at Baek Soo-jong sa elevator. Ngayon, hindi siya iniwasan ni Baek Soo-jong, pero kinuha ang telepono at nag-ayos ng lunch date sa iba kinabukasan. Tinanong ni Ban Joo-yeon kung makikipagkita siya ulit sa dating blind date niya. Si Baek Soo-jong, dahil sa privacy, tumanggi magbigay ng detalye. Kinabukasan tanghali, pumunta ang mapilit na Ban Joo-yeon sa restaurant para hanapin si Baek Soo-jong. Nakita niya itong nag-aayos ng damit ng lalaki at biglang lumitaw. Nang sandaling iyon, pumasok ang ama ni Baek Soo-jong, nagtataka kung bakit siya nandoon. Ang kapatid, nang malaman na siya ang boss na nagbayad ng gamutan ng ama, mainit siyang binati. Natanto ni Ban Joo-yeon ang pagkakamali. Nagpaliwanag na may appointment din siya at dumaan lang. Sinabi niya na kinansela ang appointment niya at hiniling na sumali sa kanilang kainan. Sabi ni Baek Soo-jong, makikipagkita sila sa girlfriend ng kapatid pero okay lang daw na may sumama. Sa mesa, labis na pinuri ni Bong Joo-yeon ang performance ni Baek Soo-jong sa trabaho. Sa huli, di dumating ang girlfriend. Siya ang naging sentro ng atensyon at nag-insist pang magbayad. Pinigilan siya ng kapatid, nararamdaman ang interes niya kay Baek Soo-jong. Pinaalala niya na si Baek Soo-jong ay kayamanan ng pamilya at binalaan siya laban sa pang-aabuso. Kung di seryoso si Bong Joo-yeon, di niya ito palalampasin. Tiniyak ni Bong Joo-yeon na tapat ang kanyang nararamdaman. Pagkatapos kumain, hiniling ni Baek Soo-jong sa ama at kapatid na umalis muna. Pagkatapos, tinanong niya si Bong Joo-yeon kung bakit siya talaga naroon. Inamin niyang natatakot siyang baka mahulog si Baek Soo-jong sa iba. Bago pa makasagot si Baek Soo-jong, biglang tumawag si Kwon In-kyung kay Bong Joo-yeon. Sinabi niyang darating ang chairman sa loob ng 2 oras para mag-inspeksyon, lalo na sa study room na bawal sa katulong at may kamera raw. Dahil may hinala, nagpa siya ang chairman na salakayin ang bahay ni Bong Joo-yeon pagkatapos ng meeting. Pinagbilinan niya si Kwon In-kyung na huwag magsabi kay Bong Joo-yeon. Naawa si Kwon In-kyung, kaya tinawagan niya ng patago si Bong Joo-yeon. Nakita ni Baek Soo-jong ang kaba nito. Pinakalma niya muna ito, tapos pinayuhan na humanap ng paraan para maantala ang chairman. Pagkatapos ng meeting, pinigilan ni Kim Shin-won ang chairman. Inanyayahan siya kumain at uminom. Nairita ang chairman. Mabilis siyang umalis at sumakay sa kotse. Sa daan, sinadya ni Seo Ha-jin harangan ang daan gamit ang kanyang truck. Pero napilitan siyang tumabi ng paulit-ulit na pinakiusapan. Maya-maya, dumating na ang chairman sa building. Nagimpake na sina Bong Joo-yeon at Baek Soo-jong ng mahahalagang gamit at inilipat ang mga ito. Inutusan ni Bong Joo-yeon si Baek Soo-jong na manatili sa loob at huwag lumabas. Binati ni Bong Joo-yeon ang chairman na tumingin sa paligid ng silid-aklata na tila normal.
Lumapit siya sa lihim na pinto, nagtataka tungkol sa mga lihim, ngunit nakakita ng nakatagong larawan ng pamilya. Alam ang mahalaga sa chairman, madiskarteng inilagay ni Bong Joon ang larawan doon. Inakala ng chairman na natuklasan ni Bong Joon ang kanyang lihim sa pamamagitan ng larawan. Humingi ng tawad si Bong Joon, sinabing magagalit siya kung alam niyang itinago ito. Gayunpaman, nais niyang panatilihin ang larawan kasama ang kanyang mga magulang. Galit na binasag ng chairman ang larawan at umalis. Naniniwalang si Bong Joon ang pumatay sa anak niya. Narinig ni Baek Soo-jong ang usapan mula sa lihim na silid at naawa kay Bong Joon. Ibinahagi niya na ang kanyang mga ginawa ay nagdulot ng malaking sakit sa kanyang mga magulang. May utang siya sa lola at dapat bayaran ang matatanda. Kahit ganon, di niya kayang iwan ang mga hilig niya. Inaliw siya ni Baek Soo-jong sa bukal, hinihikayat na mahalin ang nagpapasaya sa kanya. Buong tapang na ipinagtapat ni Bong Joon ang pag-ibig kay Baek Soo-jong, sabik ipahayag ang damdamin. Tahimik na umuwi si Baek Soo-jong, umupo sa kama at inisip ang relasyon nila ni Bong Joon. Nagpasya siyang huwag nang tumakas. Hinanap niya ito sa bukal at ipinagtapat ang pagmamahal kay Bong Joon. Hinalikan niya ito ng madamdamin, sinabing ang pag-ibig nito'y nagbigay lakas sa kanya. Sa isang sulok, may kahon sa bahay ni Baek Soo-jong na may pangalang Black Flame Dragon. Pagkatapos, nahirapang maghiwalay sina Baek Soo-jong at Bong Joon sa pintuan. Nagtagal si Bong Joon at gusto pa ni Baek Soo-jong na manatili. Nang maramdaman ang gusto nitong hawakan ng kamay, siya na ang kumuha ng inisyatibo. Pagbalik sa pintuan, nakahanap si Bong Joon ng dahilan para magpatuloy sa usapan. Naglakad sila at tinanong ni Bong Joon ang tungkol kay Seo Ha-jin. Sinabi niyang nagkakilala sila sa laro, na hinulaan ni Bong Joon bilang unang pag-ibig niya. Habang nag-uusap, may lumapit na tao kaya mabilis silang naghiwalay. Nang makalayo, muling nagkahawak kamay pero di na ipinagpatuloy ang usapan. Bigla may dumaan na motorsiklo. Itinulak si Ban Juyan sa pader, takot makilala. Anumang ingay ni Soo-jong, agad nagtatago. Hinila siya ni Ban Juyan, sabi ipusa lang ang dumaan. Sa ikatlong paghahatid, sa wakas ay nagpaalam na. Kumaway pero di naintindihan ang senyas ni Ban Juyan. Nilinaw ng mensahe, mahal kita pala. Nagpadala si Soo-jong ng larawan na gumagaya, natawa siya sa tuwa. Sa kasal ng kaibigan, di inaasahang nagkita sina Kim Shin-won at Seo Ha-jin. Madalas tanungin si Kim bakit nakipaghiwalay, si Seo naman pinagtsismisan dahil sa diborsyo. Pareho umiiwas sa gulo, nagtago sila sa tahimik na lugar. Ibinahagi ni Seo Ha-jin na matagal silang magkaklase ng dating asawa at akala'y kilalang kilala na niya ito. Ngunit, niloko siya nito 6 na buwan pa lang matapos silang ikasal. Napabuntong hininga si Kim Shin-won, nalulungkot na walang naniniwala sa kanyang katapatan at pagseseryoso sa relasyon. Tinitigan niya si Seo Ha-jin at inamin ang tunay niyang damdamin para dito. Naalala ni Seo Ha-jin ang madalas na pagmamasid ni Kim Shin-won sa kanya sa pinto ng restauran, kaya naniwala siya at inanyayahan itong matulog muli sa kanya. Tumanggi si Kim Shin-won, sinasabing gusto niya ng seryosong relasyon, hindi lang pisikal. Hinalikan siya ni Seo Ha-jin at pumayag makipag-date dahil nahulog na rin siya rito. Isang maaga ng Sabado o Linggo, hindi napigilan ni Ban Juyan ang damdamin at tumakbo sa bahay ni Jong. Nakita siya ng ama nito at mainit na pinapasok. Unang beses ni Ban Juyan sa silid ni Jong, kaya siya ay naglibot-libot dito. Taliwas sa pagtanggap ng ama, ayaw ng kapatid niya kay Ban Juyan at tinanong si Soo-jong kung sila ba'y nagde-date. Pinayuhan siyang mag-isip ng mabuti dahil bilang tagapagmana, baka hindi siya tanggapin ng pamilya ni Ban Juyan at ayaw niyang masaktan siya. Nag-alala si Soo-jong sa sinabi ng kapatid, pero agad namang natalo ng kilig ang kanyang mga pangamba. Noong Lunes sa trabaho, binalaan ni Soo-jong si Ban Juyan sa telepono na mag-ingat sa opisina at huwag magpahalata. Sinabi ni Ban Juyan na eksperto siya sa pagtatago at hindi magpapakita ng anumang palatandaan. Masayang kumaway sila sa lobby, pero agad nilang pinigil ang ngiti ng may lumapit na kasamahan. Sa elevator, palihim na hinawakan ni Ban Juyan ang kamay ni Soo-jong. Nang kausapin siya ng kasamahan, kunwari itumingin siya sa relo. Tinanong ng kasamahan si Soo-jong tungkol sa blind date niya, kaya napahiya siya. Malakas niyang ipinahayag na tinanggihan niya ito ng tiyak. Nagpatuloy ang kasamahan, pinuri ang desisyon ni Soo-jong at sinabing mas bagay sa kanya ang mabait na matandang lalaki, hindi ang mula sa mayamang pamilya o mas bata, lalo na yung nakakalimot agad ng halik. Galit na nakikinig si Ban Juyan, lalo siyang nainis nang binabalaan ng kasamahan si Soo-jong tungkol sa pag-ibig sa opisina. Gumanti siya, inayos na may lalaking kasamahan na pumunta para mag-shred ng mga dokumento. Nakita niya si Soo-jong na nagpiprint, nilapitan at sinubukang hawakan ang kamay nito nang walang nakatingin. Nakakita si Soo-jong ng papalapit na kasamahan,
bigla siyang sumigaw at pinagalitan si Banjuyan dahil di raw marunong gumamit ng copier. Sa break, humingi ng tawad si Sujong kay Banjuyan pero may dumating na ibang kasamahan. Hiniling niya kay Banjuyan na kunwaring pagalitan siya para may paliwanag bakit sila magkasama. Dahil di mapagalitan, si Bak Sujong mismo ang kumilos at pinagsabihan si Banjuyan sa walang kwentang bagay. Nang umalis ang mga kasamahan, napabuntong hininga si Bak Sujong. Nagulat si Banjuyan sa mabilis na pag-iisip ni Bak Sujong. Hinala niya na gusto ni Bak Sujong makipag-away tuwing nakikita siya. Tinanong niya kung gusto ba nito ng mas matanda at di siya nakikitang lalaki. Nag-atubiling sinabi ni Sujong na ang unang pag-ibig niya ay mas bata, bahagi ng nakaraang pinagsisihan. Kaya maingat siya sa pakikipag-date sa mga mas batang lalaki. Nag-atubiling tinanggap ni Banjuyan ang paliwanag niya. Habang paalis, ninakaw niya ang mabilis na halik kay Baek Sujong at humingi ng kondisyon. Nagulat si Baek Sujong nang hilingin lang ni Banjuyan na kabisaduhin ang mga pangalan ng anime characters na gusto niya. Pagkatapos ng trabaho, naghanda si Baek Sujong ng magkatugmang outfits. Nagbihis sila at pumunta sa tabi ng ilog para mag-relax. Nakilala ni Baek Sujong ang kanta ni Banjuyan na gusto rin ang Black Flame Dragon. Sinabi niyang dati niyang paborito ang kanta dahil sa unang pag-ibig niya, pero tumigil na siya. Nagselos si Banjuyan, sinabi na kahit ayaw niya raw, marami pa ring oras ang inuukol dito. Gusto niyang mahalin muli ni Baek Sujong ang kanta, ngayon kasama siya. Samantala, nalaman ni Kim Shin-wan ang relasyon ni Banjuyan at tinanong kung sino ito. Ngumiti lang nang matamis si Banjuyan pero hindi sumagot. Nakilala ni Kim Shin-wan ang pamilyar na ngiti nang sabihin ni Banjuyan na gusto niya si Strawberry. Sigurado siya na si Strawberry, ngayon si Baek Sujong ang nagustuhan ni Banjuyan. Sinabi niya ito kay Seo Ha-jin na nag-alala na ang pagkaalam sa nakaraan ay maaaring makasira sa kanila. Umaasa si Kim Shin-wan na hindi nila matutuklasan ang nakaraan ng isa't isa. Pumunta si Baek Sujong para mag-report sa trabaho. Hinila ni Banjuyan si Baek Sujong at tinanong kung kailan siya nagkagusto dito. Inamin ni Baek Sujong na una niyang hinangaan ang galing nito sa trabaho at hindi pala ito naiinis sa pagiging matapang niya. Binuksan ni Banjuyan ang recorder, hinayaang magpatuloy si Baek Sujong. Tumawa siya at sinabing nakakatawa ang password nito, kaya naisip niyang kaibig-ibig ito. Ayaw ni Banjuyan sa salitang kaibig-ibig, iginiit na gwapo siya, hindi cute. Pagkatapos ng usapan, nagpunta si Banjuyan para suriin ang isang proyekto. Pagod sa araw, sabik siyang makita si Baek Sujong. Pinayuhan siya nito na magtiis pa, magkikita sila bukas. Hindi makapaghintay, nag-imbento si Banjuyan ng dahilan para bisitahin siya. Nagsabing kailangan ng comics sa bahay niya ng gabing iyon. Dati, para maiwasan ang pagsusuri ng lola niya, inilipat niya ang ilang mahahalagang bagay sa lugar ni Baek Sujong. Naintindihan ang intensyon, pumunta si Baek Sujong sa imbakan para kunin ang comics. Habang naghahanap, natamaan ng paa niya ang isang maleta na may pamilyar na bagay. Nang dumating si Banjuyan sa pintuan, masayang bumati siya. Papalapit, nakita niya si Baek Sujong na may hawak na kwintas na dati niyang suot. Seryosong tinanong ni Baek Sujong kung siya ba ang Black Flame Dragon. Nahihirapang tanggapin ni Baek Sujong na si Banjuyan ang Black Flame Dragon. Noong bata siya, may sakit ang kanyang ina at nahihirapan ang pamilya sa pera. Abala ang ama sa paghahanap buhay, kaya madalas walang pambayad sa gamit at pagkain sa paaralan. Tinawag siyang pulubi ng mga kaklase na naging dahilan ng away. Hindi niya kasalanan, ngunit walang katwirang sinisisi siya ng ibang magulang sa mga problema. Labis siyang naapektuhan nang makitang humihingi ng tawad ang kanyang mabait na ama. Tahimik na nangako si Baek Sujong na magiging matatag at hindi na magpapaapi sa kanya o sa pamilya. Pagkamatay ng kanyang ina, lalo pang tumibay ang paniniwalang ito. Determinado siyang suportahan ang pamilya at alagaan ang kanyang nakababatang kapatid. Nang matagal, ang Black Flame Dragon lang ang pinagkatiwalaan ni Baek Sujong sa gaming world. Di niya inakala na ang maaasahang ito ay si Banjuyan, isang batang teenager, kaya naramdamang pinagtaksilan. Bumalik si Baek Sujong sa pag-iisa hanggang makilala si Banjuyan na nagdala ng init sa buhay niya. Ngunit hindi niya matanggap na siya pala ang Black Flame Dragon. Nag-alala si Seo Ha-jin, nararamdamang ang patuloy na pagtatago ay mas masasaktan sina Baek Sujong at Banjuyan. Nagpasya siyang sabihin ang totoo kay Baek Sujong na nalaman na rin pala ang katotohanan. Dahil sa pagkabalisa, ayaw ni Baek Sujong makita si Banjuyan. Pagkasabi nito, ipinasok ni Kim Shin-wan si Banjuyan. Hiningi ni Baek Sujong makausap siya ng sarilinan at direktang sinabing di niya matanggap bilang Black Flame Dragon at dapat maghiwalay. Si Banjuyan, habang tinitingnan ang kanilang mga chat at litrato, nahirapang tanggapin ang breakup. Kinabukasan, nagkita sila sa opisina.
Bumalik si Baek Sujung sa formal na pakikitungo bilang empleyado. Tinawag siya ni Ban Ju-yeon sa opisina kunwari may trabaho. Sinabing hindi niya tinatanggap ang hiwalayan at humingi ng paumanhin at pangalawang pagkakataon. Si Baek Sujung, kumbinsido na pareho silang nasaktan, nandamang hindi na sila maaaring magpatuloy. Madali sana siyang pinatawad kung ang damdamin niya para sa Black Flame Dragon ay nanatiling laro lamang. Ngunit namuhunan siya ng tunay na damdamin at tiwala, na labis na nasaktan. Kaya't anuman ang kanilang nakaraan, hindi na sila maaaring magsimula muli. Pagkatapos ng hiwalayan, pumunta si Baek Sujung sa kainan ni Seo Ha-jin at umorder ng pinakamaanghang na ulam para maibsan ang sakit. Kakaiba, di niya maramdaman ng anghang, parang manhid sa lasa dahil sa lungkot. Habang umiinom si Ban Ju-yeon at Kim Shin-won, napag-isip na nasaktan din si Baek Sujung sa unang pag-ibig nila. Kinamuhian niya ang dating sarili na nagdulot ng sakit sa kanya at umiyak ng lasing sa kama. Bigla, may kumalat na chismis online na malapit na raw ikasal si Ban Ju-yeon, tagapagmana ng Yongseong Department Store. Hindi mayaman ang babae, kundi isa sa kanyang mga tauhan. May kasamang litrato ang post na nagpapakita kay Ban Ju-yeon na kumakain kasama ang pamilya ng babae. Nang malaman ito, agad inutusan ni Ban Ju-yeon si Kwon In-kyung na asikasuhin ng PR team ang issue para maiwasan ang gulo kay Baek Sujung. Mabilis kumalat ang balita sa buong kumpanya. Napansin ni Baek Sujung, nakakaiba ang tingin sa kanya ng mga katrabaho, pero di niya alam kung bakit. Sa isang pulong, inasar siya ng ibang team leader dahil daw sa paghanap ng mayamang lalaki. Pumasok si Ban Ju-yeon sa meeting room sa oras at mahigpit na binalaan ang lahat na pag-usapan lang ang trabaho sa opisina. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Baek Sujung sa team niya at nakita ang mga kasamahan na umiiyak habang nanonood ng balita. Doon niya naunawaan ang nangyari. Naawa ang team sa kanya dahil inakusahan siya online na mayabang. Kahit hindi totoo ang chismis tungkol sa relasyon nila ni Ban Ju-yeon. Na-guilty si Baek Sujung, pero dahil sa tensyon nila ni Ban Ju-yeon, hindi niya maipaliwanag sa team ang totoo. Narinig din ng presidente ang chismis at gusto niyang tanggalin si Baek Sujung para protektahan ang reputasyon ni Ban Ju-yeon. Malakas na tumutol si Ban Ju-yeon, binigyang diin na si Baek Sujung ay mahalagang empleyado at mahirap palitan. Nang makitang ipinagtanggol ni Ban Ju-yeon si Baek Sujung, nagbanta ang presidente na pwede siyang manatili, pero kung maulit ito, siya mismo ang bahala. Para protektahan si Baek Sujung, lubos na inilubog ni Ban Ju-yeon ang sarili sa trabaho, sinusubukang isipin ang mga gawain at iwasan ang anumang may kinalaman kay Baek Sujung. Naramdaman ni Baek Sujung na may kakaiba at tinanong ang Pangulo kung nagdulot siya ng problema kay Ban Ju-yeon. Nag-alok siyang ipaliwanag mismo ang kanilang relasyon. Tumanggi si Ban Ju-yeon, sinabing wala na silang relasyon o personal na ugnayan, na ikinagaan ng kanyang loob. Ito ang dating gusto ni Baek Sujung, pero ngayon ay nakaramdam siya ng matinding kawalan. Pagkatapos ng trabaho, nang bumuhos ang ulan, tumakbo si Baek Sujung sa tindahan para bumili ng payong. May tumugtog na kantang dati nilang pinapakinggan ni Ban Ju-yeon, nagbalik ng mga alaala. Naisip niyang hindi niya kayang kalimutan si Ban Ju-yeon at umuwi na lang siya. Nalungkot ng todo, umiyak siya sa harap ng ama't kapatid, inaming hindi pala siya gaanong malakas at hindi kayang bitawan si Ban Ju-yeon. Pagkatapos, hindi na mapigilan ni Baek Sujung ang panunood kay Ban Ju-yeon, kahit na ito'y lubos na nakatuon sa trabaho, tila nabubuhay lang para dito. Nang mag-report si Baek Sujung kay Ban Ju-yeon, nakita niyang natutulog ito sa mesa. Akmang hahawakan niya ang mukha nito, pero umurong ang kamay, naisip na kahit gusto nilang lumayo, pareho silang nahihirapan. Dahil sa sobrang pagod, nagkasakit si Ban Ju-yeon sa bahay. Napansin ni Baek Sujung ang pagkawala niya at nagsinungaling na kailangan ng pirma para alamin kung nasaan siya. Para magtanong kay Kwon In-kyung tungkol sa kinaroroonan niya. Sinabi ni Kwon In-kyung na hindi kumakain at patuloy na nagtatrabaho si Ban Ju-yeon, kaya nag-sick leave siya. Nag-aalala si Baek Sujung sa kalagayan ni Ban Ju-yeon. Inisip niya na may mag-aalaga sa kanya at baka kailangan lang niya ng pahinga. Ngunit hindi mapigilan ng kanyang isip ang pagnanais na makita siya. Lumakas ang pag-iisip at di mapigilan. Bumili siya ng gamot at nagmadaling pumunta sa bahay ni Ban Ju-yeon. Hindi niya alam na sinusubaybayan siya ni Kwon In-kyung sa pintuan ni Ban Ju-yeon. Pagkakita sa kanya, tinawagan agad ni Kwon In-kyung ang presidente. Sa loob, nakita ni Baek Sujung si Ban Ju-yeon na walang malay sa sahig. Agad niya itong inilipat sa kama. Habang pinapanood siyang natutulog, nakaramdam siya ng pagsisisi, naisip ang kanyang pagkamakasarili noon. Nang aalis na siya, biglang hinawakan ni Ban Ju-yeon ang kanyang pulso. Nakiusap na manatili siya. Tumayo siya at ibinahagi ang nararamdaman. Matagal na siyang naghangad ng taong magmamahal sa tunay niyang pagkatao. Ibinigay ni Baek Sujung ang pagmamahal na yon, kaya wag siyang magsorry. Nagtapat sila, sinunod ang puso,
Nagyakap at naghalikan. Nagpakita ng malalim na pagmamahal. Pero di nila alam na inalis na ng Pangulo ang gamit ni Ban Juyon at tinanggal sa trabaho. Nang gumaling si Ban Juyon, naghanda si Baek Sujung na magpaalam. Nang magsara ang elevator, bumukas ulit. Niyakap ni Ban Juyon si Baek Sujung, ayaw maghiwalay. Hinaplos ni Baek Sujung ang mukha niya at hinalikan ng may pagmamahal. Kinabukasan, nagising si Baek Sujung sa bisig ni Ban Juyon at nagmadaling umuwi. Pero nahuli siya ng ama, kaya inamin niyang nakipagkita ulit kay Ban Juyon. Nag-alala ang ama niya sa pagkakaiba ng kanilang estado, pero iginalang ang desisyon ni Sujung, nangangakong susuportahan siya palagi. Nang pumasok si Ban Juyon sa kumpanya, tinawagan siya ng kalihim general para ipaalam ang kanyang pagkatanggal. Nagulat siya, dali-daling pumunta sa opisina ng Pangulo, lumuhod, at ipinaliwanag na lagi siyang sumunod sa Pangulo. Maliban ngayon, na gusto niyang sundin ang puso. Nangako siyang hindi makakaapekto sa trabaho ang relasyon nila ni Baek Sujung at magsisikap pang ang lalo. Pero matigas ang Pangulo, nakikita ang relasyon bilang dungis sa grupo at pinagalitan si Ban Juyon bilang hindi karapat-dapat at may depekto. Nagmadali si Baek Sujung sa punong himpilan para kausapin ang Pangulo, pero nakita niya si Ban Juyon na balisa paglabas ng opisina. Naawa siya ng lubos pero hindi lumapit. Naghintay siya hanggang gabi pero hindi nakita ang Pangulo. Walang ibang magawa, hinanap niya si Ban Juyon. Nang makita siya, ngumiti si Ban Juyon at masayang hinawakan ang kamay niya, sabik na mag-date at mag-hobby ng hayagan. Matapos panataging si Baek Sujung, pinuntahan ni Ban Juyon si Kwan In-kyung. Alam ni Ban Juyon na si Kwan In-kyung ay palaging tapat sa Pangulo. Naniniwala siya na hindi dapat magmadali si Kwan na umalis sa kumpanya. Ibinahagi ni Kwan In-kyung ang paghanga sa Pangulo simula nang mamatay ang mga magulang ni Ban Juyon. Nakita niya ang tibay ng Pangulo at itinuring siyang mapagkakatiwalaan. Alam din niya ang gusto ni Ban Juyon. Ayaw ng kape, gusto ng tsokolate, nanonood ng palabas, at madalas bumili ng laruan. Hindi inulat ni Kwan ang relasyon nila ni Baek Sujung. Masaya rin siyang makita si Ban Juyon sa mahal niya. Yumuko ng malalim si Ban Juyon kay Kwan In-kyung, nagpapasalamat sa mga tao ng pag-aalaga. Kinabukasan, nagtrabaho si Baek Sujung at pinayuhan si Ban Juyon na magbasa ng comics kung naiinip. Kumain si Ban Juyon kasama ang kapatid ni Baek Sujung sa bahay. Natuwa ang kapatid na magkasama sila, ayaw makitang umiyak muli ang kapatid gaya ng sa Dragon. Napag-isip ni Ban Juyon na 2 beses umiyak si Baek Sujung dahil sa kanya. Nangako siyang protektahan siya anuman ang mangyari. Para manatiling abala, tumulong si Ban Juyon sa ama ni Baek Sujung sa pag-aayos, nagpakumbaba sa harap ng biyenan at bayaw. Nagboluntaryo siyang magluto, humanga sila sa kanyang kasanayan sa kusina. Agad siyang tinawag na manugang at bayaw ng dalawa. Nakita ang masayang pamilya, naramdaman ni Ban Juyon ang init na matagal niyang hindi naranasan. Nang malaman ang nakaraan ni Ban Juyon, naaawat mainit siyang inanyayahan ng ama ni Baek Sujung na magpalipas gabi. Nang gabing iyon, magkasama silang 3 lalaki sa pagtulog. Alam ni Baek Sujung na nasa labas lang si Ban Juyon, hindi siya mapakali sa kama. Nag-message siya kay Ban Juyon at nagtago sila sa attic para magbasa ng comics. Masayang ibinahagi ni Ban Juyon ang kanyang mga paboritong kwento kay Baek Sujung. Kinabukasan, hinatid ni Ban Juyon si Baek Sujung sa trabaho. Lumuhod siya at maingat na itinali ang sapatos nito, nangakong hindi na siya papaiyakin muli. Gayunman, pagdating ni Baek Sujung sa kumpanya, nakatanggap siya ng order ng paglilipat. Inilipat siya bilang maintenance worker sa repair department. Nagalit ang kanyang team, naniniwala na peke ang chismis tungkol sa kanila ni Ban Juyon. Inamin ni Baek Sujung na sila nga ni Ban Juyon ay nagde-date. Tahimik niyang inimpake ang gamit at tinanggap ang desisyon ng kumpanya. Pero naniwala siya na hindi pa tamang oras para umalis. Dismayado ang mga lalaki sa maintenance sa paglipat ng babae doon. Bigla, may nasisrang makina. Nang hindi maayos ng iba, si Baek Sujung ang nagkumpuni nito. Ipinakita niya ang kanyang sertipiko bilang elektrisyan. Nagalit si Kim Shin-won sa sitwasyon ni Baek Sujung. Sa pagkakakilala niya, alam niyang hindi ito karaniwang tatanggapin. Ngunit, iba ang sitwasyong ito. Handa si Baek Sujung na magtiis para sa taong nais niyang protektahan. Hiniling niya kay Kim Shin-won na huwag sabihin kay Ban Juyon ang kanyang kalagayan. Hayagan sinabi ng Pangulo na nais niyang palayasin si Baek Sujung sa kumpanya. Mahinahon siyang sumagot, nagtatanong kung makapapayapa ba ang pagsisi kay Ban Juyon.
Nanatili siya dahil ang Pangulo ang tanging kamag-anak ni Ban Juyon. Handa siyang maghintay at tumulong sa pag-aayos ng kanilang ugnayan. Nakita ni Ban Juyon si Baek Sujung na naglilipat ng gamit sa kumpanya. Sinisi niya ito sa hindi pagsasabi ng totoo at pagtitiis ng hindi makatarungang trato. Hiniling ni Baek Sujung kay Ban Juyon na igalang ang kanyang desisyon. Naniwala siya na sa pananatili lamang nila magkakaroon ng kinabukasan. Gusto niyang makuha ang pagkilala ng Pangulo at makasama si Ban Juyon ng hayagan. Nakita ang determinasyon ni Baek Sujung, nagpasya si Ban Juyon para sa kanya. Dati, sina Ban Juyon at Baek Sujung ang nangasiwa sa proyektong renovation. May nag-ulat na kailangan ng Pangulo na suriin ang sitwasyon sa labas. Bigla, nagsimulang magkagulo ang mga tao sa venue. Bumukas ang pinto, pumasok si Ban Juyon na naka-Amerikana at nagpakilala sa lahat. Nalaman ni Ban Juyon at Kwon In-kyung na may record ang bagong ministro. Nagmadali sila sa seremonya at sinabi sa Pangulo na nagbitiw ang ministro. Hindi lang peke ang credentials niya, nasangkot din siya sa pandaraya. Matapos ibunyag ito, hiniling ni Ban Juyon sa Pangulo na muling isaalang-alang ang pagpapaalis kay Baek Sujung at italaga sa kanya ang proyekto ng Yangsong. Sa mga pangyayaring ito, siya lang ang angkop na kandidato na hindi na kailangan pang suriin. Nakipagkompromiso ang Pangulo at pumayag na ibalik sina Ban Juyon at Baek Sujung sa trabaho. Gayunpaman, naglagay siya ng mahigpit na kondisyon. Kung mabigo ang proyekto, kailangan ni Ban Juyon isuko ang kanyang ari-arian at pangalan at umalis ng South Korea. Pagkatapos ng seremonya, masayang ibinalita ni Ban Juyon ang pagbabalik nila kay Baek Sujung, pero itinago ang mahigpit na kondisyon. Sinabi niya na kapag nabigo ang proyekto, pareho silang matatanggal sa trabaho. Naniwala si Baek Sujung at nangakong gagawin ng mahusay ang proyekto. Sa koponan, tinalakay nila ang pag-aayos at nagplano ng pop-up event para sa mga bata tuwing Pasko, pumili ng mga animated na karakter. Nang mali ang sabi ng empleyado tungkol sa One Piece, agad itinama ni Ban Juyon, nagulat ang lahat sa kaalaman niya. Sabi niya nag-aral siya, pero si Baek Sujung lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Para matupad ang hiling ng fan ni Ban Juyon, iminungkahi niyang gamitin ang One Piece sa event. Pagkatapos, nagtsismisan ang mga empleyado tungkol sa kanila. Napansin na hindi sila mukhang mag-asawa. Nakita niyang nagtipon sila, akala niya pinag-uusapan siya, kaya sinabi niyang ayaw niya sa One Piece, yun pala inaayang kumain. Nilibre ni Ban Juyon ang lahat ng steak. Habang naghihiwa ng steak, sinubukan niyang pakainin si Baek Sujung, pero lumipat sa kasamahang lalaki nang mapansin ang mga nakatingin. Nang gabing iyon, nag-overtime ang mag-asawa. Umupo si Ban Juyon sa mesa ni Baek Sujung, yakap-yakap siya. Alam niyang pinili nito ang One Piece para sa kanya, at hinaplos niya ito, gustong maging masaya siya. Kamakailan, napansin ni Baek Sujung na stressed si Ban Juyon dahil sa nalalapit na event. Nang malaman ang kalagayan ng presidente kay Kwon In-kyung, kinonfrontang galit si Ban Juyon sa event. Ipinaliwanag ni Ban Juyon na di niya sinabi para manatili siya sa kumpanya ng walang alalahanin. Pagkatapos, dinala ni Ban Juyon si Baek Sujung sa isang piano. Minsan, nabanggit ni Baek Sujung na gusto niyang matutong tumugtog at ngayon may pagkakataon siyang turuan. Naantig siya na naalala ni Ban Juyon ang binanggit niya ng pasadahan habang naglalaro noon. Nakaramdam si Ban Juyon ng labis na swerte na muling nakaugnay kay Baek Sujung at nahulog ang loob. Lumapit siya at marahan siyang hinalikan. Kinabukasan, habang nag-i-inspeksyon sa mall, nakita ni Ban Juyon ang batang lalaking muntik nang mabangga sa babaeng may dalang mainit na pagkain. Mabilis niyang hinila palayo ang bata. Natakot ang bata at nagsimulang umiyak sa sahig. Inakusahan ng mga magulang si Ban Juyon na sinadyang itulak ang bata at nakilala bilang tagapagmana ng Yongxiang Department Store. Matiyagang nagpaliwanag si Ban Juyon at iminungkahi na suriin ang CCTV para linawin ang pangyayari, ngunit nagpumilit ang mga magulang. May taong malisyosong nag-edit ng video ni Ban Juyon na nakikipagtalo, maling inakusahan na natisod ang bata. Habang lumalaki ang issue, kinansela ang ilang pop-up events, at ang may akda ng One Piece ay nagpadala ng email para wakasan ang kontrata. Si Ban Juyon, gamit ang alias na Black Flame Dragon, ay tumawag sa telepono. Maya-maya, nakipagkita siya sa may akda ng One Piece. Lumabas na si Ban Juyon pala'y sumusuporta sa mga batang mahilig sa One Piece bilang Black Flame Dragon ng ilang taon na. Nagpapasalamat ang may akda at matagal nang gustong makilala siya. Ipinaliwanag ni Ban Juyon na dahil sa kanyang posisyon, kailangan niyang itago ang pagmamahal sa One Piece. Ginugol niya ang mga araw sa kalungkutan habang ang kwento ng One Piece ay nagbibigay sa kanya ng pag-asa. Ang may akda na naantig sa kanyang mga salita ay tinawag siya sa tunay na pangalan, Ban Juyon. Dati, nakipag-ugnayan si Baek Sujung sa may akda para sa pop-up event, binanggit na tapat na tagahanga si Ban Juyon. Pumayag ang may akda sa event
at hinangaan si Ban Juyon sa pagkakaroon ng mapagmahal na kasintahan. Ibinahagi ni Ban Juyon ang magandang balita kay Baek Sojung, ngunit nalungkot, iniisip na lagi siyang nagpapaalala. Malumanay na ipinaalala ni Baek Sojung ang kanilang pangako noon sa isang laro. Suportahan ang isa't isa at di na muling makaramdam ng pag-iisa. Nang gabing iyon, nanatili si Baek Sojung sa bahay ni Ban Juyon. Habang pinapanood siyang natutulog, nakaramdam siya ng labis na kaligayahan. Ngunit may nakita siyang mensahe sa telepono ni Baek Sojung mula sa dating kasamahan na nasa US na. Hinangaan nito ang kakayahan ni Baek Sojung at inanyayahan sa US. Nagbabala na kung manatili siya, baka makita lang siya bilang kasintahan ni Ban Juyon. Nag-atubili si Baek Sojung. Sa huli, sinabi niyang wala siyang balak umalis. Hinimok siya ng kasamahan na mag-isip muli. Kinabukasan, muling nagbukas ang Yonghyong Department Store at naganap ang planong One Piece pop-up event. Mahaba ang pila ng fans. Inamin ni Ban Juyon na One Piece fan siya, nagpasalamat sa mga kapwa tagahanga. Pinuna siya ng Pangulo sa hindi angkop na asal. Ngayon, nanindigan si Ban Juyon. Sinabi niyang itinago niya dati ang gusto para sa pagsang-ayon, pero di gumana. Balak na niyang mabuhay ayon sa tunay na nais. Pwedeng siya'y tanggalin, pero sana manatili si Baek Suejeng. Bigla, napalibutan si Baek Suejeng ng mga reporter, tinatanong tungkol sa relasyon niya sa Chaebol Air. Nalito siya, hindi alam kung paano sasagot. Agad siyang sinagip ni Ban Juyon at inakay palayo sa karamihan. Ngunit, kumalat pa rin ang video ng panayam kay Baek Suejeng. Marami ang nanira sa kanya, sinasabing ginamit niya ang ganda para mapalapit sa mayayaman. Nakita ni Ban Juyon ang mga chismis at nakaramdam ng guilt. Iniisip na siya ang nagdulot ng gulo sa kanya. Nang gabing iyon, pumunta siya kay Baek Suejeng, nalilito sa damdamin, at sinabi na pwede siyang umalis kung gusto. Umaasa siya na pupunta ito sa lugar na magagamit ang talento kaysa manatili at harapin ang paninirang puri. Ipinaalala ni Baek Suejeng na kung aalis siya ng Korea, mahirap sabihin kung kailan makakabalik. Tila walang pakialam si Ban Juyon, sinabi na huwag mag-alala sa kanya. Nang makita ito, nangako si Baek Suejeng na seryosohin ang pag-iisip. Binigyan siya ni Ban Juyon ng oras para mag-isip. Nang gabing iyon, niyaya ni Ban Juyon na pumunta sa ilog kinabukasan. Sumagot si Baek Suejeng na abala siya. Walang sagot si Baek Suejeng sa mga text ni Ban Juyon, pero narinig niya ang empleyado na kausap siya sa telepono. Napansin ng empleyado na nabasa lang ni Baek Suejeng ang mga text ni Ban Juyon. Biro niya na baka nainis ito kay Ban Juyon. Naisip ni Ban Juyon na baka abala lang si Baek Suejeng sa pakikipag-usap sa empleyado kaya hindi nakapag-reply. Pero may pumasok na babaeng empleyado at narinig ni Ban Juyon na kausap din nito si Baek Suejeng. Doon niya na-realize na talagang ini-ignore siya ni Baek Suejeng. Agad niyang sinabi kay Kwan In-kyung ang sitwasyon, humihingi ng tulong para maintindihan si Baek Suejeng. Nang marinig ang sinabi ni Ban Juyon kay Baek Suejeng kagabi, natukoy agad ni Kwan In-kyung ang problema. Parang sinabi ni Ban Juyon na umalis na lang si Baek Suejeng nang walang pakialam. Bigla niyang sinabi na balak niyang sumama kay Baek Suejeng, na-realize na nakalimutan niyang sabihin ito. Nagmadali siya sa bahay ni Baek Suejeng, pero nasa bahay niya pala ito. Agad na umuwi si Ban Juyon sa kanilang bahay. Kinuha ni Baek Suejeng ang mga mahahalagang gamit sa attic at inayos ang bahay. Nang yakapin siya ni Ban Juyon, sinabi niyang gusto niyang sumama sa US. Alam na ni Baek Suejeng to. Di siya nag-reply kasi naglilinis at nagluluto siya. Natuwa si Ban Juyon sa One Piece themed meal ni Baek Suejeng. Pinuri niya ang lasa, pero muntik nang iluwa ni Baek Suejeng to. Sinabi ni Baek Suejeng na mananatili siya sa kumpanya at sumang-ayon si Ban Juyon. Kinabukasan, nagbigay galang ang pamilya ni Baek Suejeng sa kanyang ina. Paalis sila nang makasalubong si Ban Juyon na nagbigay galang din sa magulang niya. Sumama si Baek Suejeng sa ritual at si Ban Juyon, dating lihim na bumibisita, ay natuwa sa presensya niya. Samantala, nakasalubong ni Kwan In-kyung ang pangulo sa kumpanya at matapang na nagbahagi ng kanyang saloobin. Sa nakalipas na mga taon, naging malupit ang pangulo kay Ban Juyon. Ngunit sa katotohanan, si Ban Juyon pala ang sumusuporta sa pangulo. Uhaw sa pamilya, nanatili si Ban Juyon sa tabi ng pangulo, ang tanging kamag-anak niya. Nang maalala ng pangulo ang kanyang malupit na pagtrato kay Ban Juyon, nakaramdam ng matinding pagsisisi. Binisita niya si Ban Juyon, inamin ang pagkakamali, at kinilala na kailangan niya ng pagmamahal. Nagsisisi sa pag-aalaga, umiyak si Ban Juyon nang matanggap ang pagmamahal ng lola. Pagkatapos, masigasig na inanyayahan ni Ban Juyon ang grupo ni Baek Sojung sa kainan.
Pagkatapos kumain, pumunta sila sa KTV. Pumili si Ban Juyon ng dating kanta, pero si Baek Sujung ay lihim na nagpalit. Pagkatapos uminom, kumanta si Ban Juyon at nagreklamo sa pagpigil ni Baek Sujung. Agad na inialok ni Baek Sujung ang chocolate milk para lumamig siya. Masaya niyang tinanggap, pero medyo naiinis pa rin. Hinalikan siya ni Baek Sujung at kontento siyang pumikit sa balikat niya. Napansin ni Baek Sujung ang recording sa relo ni Ban Juyon at pinatugtog ito dahil sa kuryosidad. Naitala nito ang kanyang mga iniisip mula nang makilala niya ito hanggang ngayon. Naantig sa kanilang mga alaala, si Baek Sujung mismo ang nag-record ng mensahe. Kinabukasan, nagising si Ban Juyon sa papuri niya sa recording at masayang tumawa sa kama. Nais din ni Baek Sujung na magkaroon ng sariling libangan tulad ni Ban Juyon. Sinubukan niyang mag-trace at gumawa ng guwantes pero sumuko dahil kulang sa pasensya. Para tulungan si Baek Sujung mag-relax, dinala sila ni Ban Juyon sa bed and breakfast. Binigyan ni Baek Sujung si Ban Juyon ng scarf na kanyang ginawa. Bigla namang bumagsak ang unang niyebe ng panahon. Nadadaig sa emosyon, inamin ni Ban Juyon ang nararamdaman. Binanggit ang ganda ng niyebe at minamahal. Pagbalik sa trabaho, nagkaroon ng shareholders meeting, ang Yongseong Department Store. Bigla na lang, dumating ang ama ni Baek Sujung. Ipinaliwanag ni Baek Sujung kay Ban Juyon na simula nang magtrabaho siya, bumibili ng shares ang kanyang ama tuwing may ekstrang pera. Dahil sa tagumpay ng renovation, tumaas ang share price at kumita ng malaki ang kanyang ama, naging shareholder din. Habang papalapit ang presidente, gustong suportahan ng ama si Baek Sujung, pero humingi muna ng tawad ang presidente. Tinanggap ng presidente si Baek Sujung bilang manugang, pero kailangan pa rin niyang patunayan ang kanyang kakayahan sa trabaho. Sa shareholders meeting, opisyal na itinalaga si Ban Juyon bilang direktor ng Yongseong Department Store. Maya-maya, na-promote si Baek Sujung mula team leader hanggang department head. Ang mag-asawa, matapos magtrabahong mabuti, pumunta sa rock concert para mag-enjoy. Nagpasya si Baek Sujung na di na maghanap ng libangan. Nais niyang pahalagahan ang bawat sandali kasama si Ban Juyon. Nagsuot sila ng magkaparehong damit para sa photoshoot. Maingat na inayos ni Ban Juyon ang mga litrato sa tabi ng pamilya. Mula noon, si Baek Sujung ay naging pamilya at pag-ibig niya. Habang naglalakad, nakakita sila ng isang marriage proposal. Tumigil si Baek Sujung para manood. Nakita ni Ban Juyon ito, kinuha ang kwintas at nag-alok kay Baek Sujung.